Bakit may galit sa iyo kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba? Bakit merong taong ayaw sa atin ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Ito po ang tandaan nyo. Kung wala kang kaaway, ibig sabihin, hindi ka pa ganon kahalaga. Kung walang natatakot sa iyo, ibig sabihin, hindi ka malakas at wala kang kapangyarihan. Amen? Kung hindi ka pinagchichismisan ng iba, ibig sabihin, hindi ka bukod tangi. Kung pinagchichismisan ka, ang ibig sabihin, gwapo ka at maganda ka kaysa sa kanila. Kung may nagbabato sa iyo, ibig sabihin, mabunga ang buhay mo. Kung may nagsasamantala sa iyo, ibig sabihin, may kayamanan ka. Kung may nagbababa sa iyo, ibig sabihin, umaangat ka sa buhay. Kung may nagsasantabi sa iyo, ibig sabihin, natatakot sila sa iyo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Bakit may galit sa iyo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Remember that, my dear friends. You can never experience the grace and the miracle of God if you have a negative mind and if you have negativities or evil in your heart. Bakit kaya ang nakikita palagi ng mga Pariseo, mga nakakatandang Hudyo sa ginagawa ni Jesus ay masama? Ngayon, siya na nga ang tumutulong, siya na nga gumagawa ng mabuti. Pero bakit palaging galit sila sa Kanya? Gusto pa nga nilang patayin ang ating Panginoon. Dahil ba lumalabag ang ating Panginoon sa batas na galing daw sa Diyos? Maaari, pero may mas malalim pang dahilan kaysa doon. Galit sila kay Jesus dahil puno ng masama ang kanilang isip at puso. Nakikita nila na threat kasi ang Panginoon sa kanila. May pride ang mga Pariseo. Ayaw nilang nasasapawan sila. Hindi nila matanggap kasi ng isang simpleng karpentero nang galing sa isang baryo ng Nazaret ay may kapangyarihang magpagaling, ay napakagaling na magsalita at magturo sa mga tao na siya lang ang gusto nilang pinakikinggan. Natatakot ang mga Pariseo sa kanya kasi nakakagawa siya ng himala at ng milagro. Mga kapatid, napakahalaga pong suriin natin ang ating mga isip at ang ating mga puso araw-araw. Baka naman, barado na ito sa kasamaan. Baka ito ang dahilan, kaya nahihirapan din tayo na makita natin ang kabutihan at ang milagro ng Diyos sa ating buhay. And when you fail to see God's goodness, you will live miserably in this life. Remember that. When you fail to see the miracle that God is doing, you will always feel angry. Be like Jesus. Be positive in the midst of the negative people in your life. Huwag kang magpapahawa dun sa masamang isip at damdamin ng iba. Remember that not all of the darkness of the world can extinguish a single light.
Ganyan po kalakas ang kabutihan. Hindi kayang patayin ng kadiliman ng kasamaan ang isang liwanag, ang maliit na kabutihan. Only one person can stop you from doing good. Who is that person that can stop you in loving, in being kind, in being holy? Only you. Pag mo sisisihin yung mga ibang tao, sasabihin mo, Father, yung kasing asawa ko, nagbabae. Pag mo sisisihin yung mga katrabaho mo, Father, ito kasing boss ko, ganyan yung ugali niya, napaka-toxic. Pag mo sisisihin yung kapitbahay mo, Father, ito kasing katabi kong bahay, chismosa, napakadamot. Pag mo sisisihin yung mga tao, Father, kasi yung traffic, itong sasakyan sa harapan ko, hindi marunong mag-drive. Only one person can stop you from being good, kind, and holy. And that person is you. Walang ibang makakapigil sa iyo sa pagiging mabuti. Ikaw lang. Tandaan niyo po yan. Mga kapatid, matuto po tayo sa halimbawa ng ating Panginoon. Huwag mong hahayaan na sipsipin ng mga negatibong tao yang lakas mo at yang kabutihan mo. Just like Jesus, do not allow your enemies, these negative people, these toxic persons, to drain your energy, to take your inspiration, to stop you from being kind. Mga kapatid, tingnan nyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit na binabantayan siya ng mga kalaban niya, kahit na hinahanapan siya ng butas sa lahat ng ginagawa niya, gumawa pa rin siya ng milagro. Yun yung mahalaga. Napagaling pa rin ni Jesus itong tao na nanigas na tuyo yung kanyang kanang kamay, kahit na napakaraming mga tao na ayaw sa kanya. Huwag kang kakabahan kung napapalibutan ka ng mga kalaban. Lakasan mo ang loob mo sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Huwag kang magpapaapekto sa mga taong ayaw sa iyo. Kasi, pag nabigo ka, sinong masaya? Ito sila. Manatili kang payapa at masaya. Doon sa ginagawa mo, hayaan mo sila. Kung magagalit sila, hayaan mo sila. Kung magmumukmuk sila, hayaan mo sila. Kung maninira sila, buhay nila yan. Meron ka sariling buhay. Bigyan mo ng pansin yung buhay mo muna. Amen? Tanong ko po, sinong gusto mong maging masaya? Yung kalaban mo o ikaw? Hindi po masama na maging masaya. Amen? Ang masama nga ay yung ginagawa mong malungkot yung sarili mo dahil dito sa mga taong ayaw sa iyo. Would you want to become happy or do you want your enemies to be happy? If you fail, you are just proving those people who do not like you that they are right. Amen? Tandaan niyo po, kayang-kaya ng Diyos ang mga kalaban mo kung papanig ka sa Kanya. Si Jesus nga, hinaharapan niya palagi yung mga taong ayaw sa Kanya. Hinahanapan siya palagi ng mali, ng butas. Pero, nagpapatuloy pa rin siya doon sa Kanyang misyon. At nakakagawa pa siya ng milagro. Hindi apektado ang Diyos dun sa negatibo nilang pag-iisip at sa kanilang masamang nararanasan sa kanilang puso. And that is the good news. You can also create miracles in your life if you are aware that God is with you. But if you always listen to the negativities of people around you, what will happen to you? You will dry up and you will become fruitless. Matutuyo ka at mauubos ang bunga ng buhay mo. Mabibigo at mabibigo ka kung palagi mo na lang pinakikinggan yung masama na nanggagaling sa mga taong ayaw sa iyo. Ano pong magandang dasal kapag nasa piling ka na mga taong ayaw sa iyo? Sabihin mo, Panginoon, ipakita mo ang lakas mo at ang iyong himala sa harap ng mga taong ito, sa mga kaaway ko, sa mga taong ayaw sa akin. Lord,
Show your power, your miracle in front of these negative people, my enemies, these people who do not like me. Kung nagawa ni Jesus na magmilagro sa harapan ng mga taong ayaw sa Kanya, magagawa at magagawa din niya yan sa iyo. Mga kaibigan, may happy ending po para sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ang tanong, ano ka ba? Nananalig o nagdududa? Kasangga ka ba o kalaban? Nakatingin ka ba sa grasya ng Diyos o naghahanap ka din ng butas at mali sa ibang tao? Ano po sa tingin niyong mas mahalaga? Ang maging tama o ang magmahal? What do you think is more important? What would you choose? To be right or to be kind? Ito po ang sagot. Ito po ang mas tama. Both of those two things are important. To be right and to love and to be kind. And yet, there is a correct way of doing those two things. Remember this. Before you assert being right, you should first try to love. The principle is, the correct practice should be, before you correct, you should connect. Bago mo ituwid ang mga tao sa kanilang pagkakamali, kailangan ka munang makiisa, makisama, kailangan munang mahalin mo sila. Amen? Kasi yan po ang pamamaraan ng Diyos. Tingnan nyo man po, basahin nyo sa Genesis. Di ba ang tao nagkamali siya? Si Adan at si Eva. Pero anong ginawa ng Diyos nung nagkamali sila? Sinermonan ba niya agad? Di ba hindi? Pinarusahan ba niya agad? Di ba hindi? Alam ng Diyos, nagkamali, nagkasala si Adan at si Eva. Pero ang unang-unang salita na sinabi ng Diyos sa kanilang dalawa, nasaan kayo? Anong ginawa niyo? Bakit ginawa niyo yan? See, before God corrected them, He first connected with them. At kahit na nung pinaalis ng Diyos si Adan at si Eva sa paraiso, ano daw ang ginawa ng may kapal? Ginawa niya muna sila ng damit. Hindi niya pinabayahan na umalis itong kanyang mga minamahal na hubot-hubad sila na wala silang protection. See there that God first loved before He asserted Himself being right. Yan din po ang problema naman ng mga kaaway ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Palagi ang mga Pariseo, mga Iskriba, mga nakakatandang Hudyo, pinipilit na sila ay tama. Hinahanapan ng butas ng mali ang ating Panginoon. Alam naman ni Jesus na makasalanan ng mga tao, alam naman ni Jesus ang tama at mali, pero kamuka dito sa ating kwento, bakit po binigyan niya ng pansin yung pagkain kaysa sa pagsunod sa batas? Kasi nagugutom yung mga tao. Kasi meron silang kailangan. Look at the reason of Jesus. Before He tried to be correct, He first loved. He first connected with people. He tried to look what are their needs. Kasi po mga kapatid, kung uunahin natin palaging maging tama bago tayo magmahal, bago tayo maging mabait, sisirain natin ang loob ng ibang tao. Kung palagi mong pinipilit na ikaw ay tama, sasakit ang loob ng ibang tao. Kung bago ka magmahal, palagi mong tinutuwid ang pagkakamali, ang kasalanan ng iba. Kung palagi mo na lang tinitignan, nakikita ang butas, ang pagkukulang ng ibang tao, bago mo sila mahalin, bago ka maging mabait, bago ka maging mabuti sa kanila, titigas ang puso ng mga yan. Lalong titigas ang ulo ng ibang tao. Imbis na makatulong ka, makakasakit ka. Tingnan nyo na lang po, kayo pong mga magulang. Ano yung ugali nyo? Diba? Lagi nyo pinapagalitan yung bata. Nadapa yung bata, agad papagalitan mo, ano sasabihin mo? Ikaw kasi, bakit hindi ka tumitingin na mabuti? Di po ba? Bata yan. Wala pa naman siyang gaanong kontrol sa kanyang mga paa. Bata yan.
Alam mo naman, wala pa naman talagang gaanong disiplina. Palagi bang kasalanan ng bata? Kung talagang merong bato doon, kung talagang hindi niya nakita. Nadapa na nga, umiiyak na sugat pagkatapos. Tingnan nyo ano yung unang-unang gagawin ng magulang. Sisigawan, sesermonan, papagalitan. Nasasaktan na nga. Pagkatapos, dinoble mo pa yung sakit niya. At saan mo siya sinaktan? Di ba sa damdamin niya? Nasaktan na nga yung bata. Di ba anong unang-unang gagawin mo? Yakapin mo. Halikan mo yung sugat niya. Pagpagin mo yung dumi doon sa kanyang paa. At pagkatapos, doon mo siya sabihan na, "O anak, susunod, alam mo na ha. Tingnan mo na mabuti kung saan ka dumadaan, kung saan ka naglalakad." Hindi yung nadapa, agad papaluin mo pa. Kaya nga nagre-rebelde sa'yo eh. Bakit po kaya pagkatanda-tanda na natin, yung magulang, yung mga anak, nag-aaway, nagkakasakitan ng loob? Yan ang isang dahilan. Kasi, ang tanda na, kahit na matanda kayo, kahit na tumanda na kayo, kayong mga anak nila, sumasakit ang loob ng mga magulang mo pag pinagsasabihan mo sila. Sasabihin naman ng mga anak, Father, tama naman po ako. Kasi naman si Mami ang tigas ng ulo. Alam na nga na bawal na kumain na matataba. Nakita lang yung chicharon. Pinipigilan ko na. Nakikipag-away pa sa akin. Yes, you are correct. You are right. And yet, the question is, have you first loved? The question is, have you first been kind? Father, ito yung paraan ko para ipakita ko yung pagmamahal ko sa Kanya. Tama nga naman. Pero merong mabuti pang mas paraan. Hindi po ba? Before you try to correct, try to connect first. Karamihan sa mga mag-asawa, yan din ang pinag-aawayan. Yan din ang problema. Kasi yung isa, pinipilit, tama ang desisyon niya, na lumipat muna sila, tumira dun sa kanilang mga magulang. Kasi wala silang pera. Pero yung isa, ayaw naman tumira doon. Kasi nakikialam yung kanyang biyanan. Oo, maaaring tama ka dun sa desisyon mo kung paano gastusin, hawakan ang pera, i-budget, yung bagay-bagay. Pero tingnan mo yung paraan ng pagsasalita mo sa iyong asawa. Baka naman pinipilit mo yung tama, pero sa paraan kung paano mo siya kausapin, nasasaktan mo yung kanyang damdamin. Di po ba? The rule is, first be kind. First try to love before correcting. Because the most right thing that we can do every day is to be kind and to love. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi ka magkakamali pag mas inuuna mong pinipili na magmahal ka, na maging mabait ka. Gusto mong lumambot yung puso ng mga tao. Gusto mo talaga na mapagbago mo sila. Bago mo pangaralan, bago mo sigawan, bago mo sermonan, subukan mo, mahalin mo sila, maging mabait ka sa kanila, maging mabuti ka sa kanila. Sila mismo, bubuksan nila ang kanilang mga puso't damdamin sa iyo. Sila mismo itutuwid at itutuwid nila ang kanilang pag-uugali, ang kanilang mga sarili.